Hi, hello mga tita. Magluluto tayo ngayon ng chicken teriyaki bowl at cabbage and onion soup. Ganon. Sasarapan natin yung luto natin para hindi na maghahanap ng ibang lamesa yung mga asawa natin na makakainan nila. Kung maghahanap man sila, ay nako, karutan na yan talaga. Kaharutan na yan talaga. So let's proceed na mga tita kasi may trabaho pa ako. So unang-unang ginawa natin is naghiwa tayo ng gulay, yung cabbage natin, tsaka yung onion natin. Hiniwa lang natin siya. Depende sa hiwa na gusto mo, yan yung gusto ko, 'di ba? So ikaw nang bahala kung anong gusto mo. Pasensya na nga pala mga tita na may band-aid yung kamay ko kasi nagda-dry kasi siya, nagsusugat-sugat. Tapos wala akong kitchen gloves kaya ayan, pasensya na lang muna. Pero yung mga niluluto naman natin mga tita is iniinit naman natin, dumadaan sa matinding apoy kaya nawawala na rin ang germs niyan, mekos-mekos na yan, ganun. So pakuluan mo lang yung mga gulay mo mga tita, tapos kapag kumulo na siya, i-dunk mo lang yung miso niya. Oo, dunk mo lang yan siya, ilalagay mo lang siya ng mga 1 to 2 minutes para lumambot yung miso mo kasi kapag mix ka ng mix, matatagalan ka. So kapag dinunk mo ng diretso, 'di ba, finish na agad siya. So ako mahilig kasi ako sa mga tita, itong sesame oil. Kaya nilalagyan ko siya ng onte. Pwede mo naman ding hindi lagyan mga tita. Pero kapag nilagyan mo ng sesame oil, mas masarap siya talaga. Ewan ko lang para sa akin ha. Tapos ito yung chicken nyo mga tita. Yung chicken nyo, yung chicken breast nyo, may mga yan siya mga tita, may mga makakapal na parts. Doon sa makapal na parts niya, hiwain nyo lang para pumasok ang apoy niya. Wag namang masyadong malaking hiwa, 'di ba? Kasi pag masyadong malaking hiwa, magda-dry na yan siya kapag niluto nyo, ganon. Dapat yung kasi may mga maninipis na parts siya, 'di ba? Para balance. So, balance ang tawag doon. So, ganito lang yung itsura niya, yung mga makakapal na parts niya. Hiniwa lang natin, 'di ba? So nag-balance na siya. Tapos gagawa tayo ng magiging sauce niya mga tita, teriyaki sauce, soy sauce, meringue, Japanese kitchen sake. Baka naman kasi lalagyan niyo ng ibang sake mga tita, madaming Japanese sake. Maghanap ka ng kitchen sake ha, baka kasi malasing yung mga pakakainin mo. Pero kapag nilagay mo naman yung sake sa kapag nilagay mo sa apoy, nag-evaporate yung alak niya kaya nawawala din yung alcohol niya, ganun. Tapos lalagyan mo siya ng asukal mga tita para tumamis talaga. Kung gusto mong magka-diabetes ka, damaihan mo na lang. Sorry mga tita, nabubulol na naman ako. Tapos sa fry pan mo na iniinit mo, dapat mainit na yung fry pan mo bago mo siya lagyan ng mantika mga tita para maganda yung labas ng mga niluluto mo. Tapos saka mo ilagay yung chicken mo. Panoorin mong mabuti mga tita kung paano ko ginawa yung chicken ko, kung paano ko siya piniprito para magiging malambot din yung chicken na lulutuin mo. Promise mga tita, malambot siya at juicy talaga. Kasi kapag nasobrahan yung prito-prito mo, nagda-dry kasi siya mga tita, ganun. So ganito lang yan siya mga tita, baliktarin mo lang yan siya. Siguro mga 2 to 3 minutes mo siyang ginaganyan. Tapos kapag medyo nag-brown na siya, kapag ganyan na yung itsura niya, ayan, dapat ganyan mga tita. Hindi yung masyadong nagki-crispy siya. Wag yung OA talaga. Kunin mo yan siya mga tita. Lagay mo lang siya sa bowl. Tapos tatakpan mo yan siya mga tita para yung init ng katawan niya papasok doon sa loob. Oo, yung init ng katawan niya sa labas papasok doon sa loob para maluto yung loob-loob niya, ganon. O, 'di ba? So sa akin mga 8 minutes ko siyang nilalagay doon sa bowl na may takip. Tapos pagkatapos ng 8 minutes mga tita, piprituhin ko ulit siya. Dapat mainit na mainit ulit yung mantika mo mga tita ha, at malakas yung apoy mo. Huwag mong hinaan kasi kapag hininaan mo, titigas yung chicken mo, ganon. And take note mga tita, hindi mo din siya i-deep fry mga tita. Dapat onting mantika lang yung ilalagay mo para magki-crispy siya. So tignan nyo, nagki-crispy and golden brown na siya, 'di ba? Mga lang yan mga tita, 30 second to 1 minute. Oo, mabilis lang yan talaga. Kapag nasobrahan kasi siya, uulitin na naman natin, magda-dry siya. Tapos kukunin mo lang siya mga tita, tapos kunin mo lang yung excess na oil niya, ilalagay mo lang siya sa kitchen paper pala. Oo, tapos hayaan mo lang siya. Hahayaan mo lang yan siya dyan. Tapos gagawa ka ng sauce mo. Tapos balik ka din ulit doon sa mainit na fry pan. Huwag mo na lang hugasan mga tita. Oo, ganito yung mga professional ba? Char. Oo, inaano lang nila ng mga kitchen pepper. Tapos ilagay mo doon. Dapat mainit na rin ininit mo na din yung yung fry pan mo. Tapos ilagay mo yung ginawa mong sauce. O, 'di ba? Kumulo na agad siya kasi mainit yung fry pan mo mga tita.
Tapos syempre, nag-prepare na rin ako ng magandang lagayan para ma-enjoy din nila yung pagkain nila. So, i-caramelize lang natin siya ng onti mga tita. Wag naman yung sobra-sobra kasi titigas siya. Oo, onti lang siya dapat mga tita. Yung semi-caramelized lang talaga kapag ganyan na siya. Lalagyan mo siya ng grated ginger mga tita. Pwede mo namang ipagsabayan sila pero ako kasi pinahuhuli ko yung grated ginger ko para kasi parang mas malasa talaga siya. Ewan ko, parang ganun talaga. So, pagkatapos, pag ganyan na yung itsura mga tita, idadunk mo uli yung chicken mo, yung piniritong chicken mo kanina. Oo, tapos, dapat even yung paglagay mo ng sauce. Kapag nalagyan mo siya na lahat ng sauce, patayin mo na yung apoy mga tita para mas masarap yung magiging lasa niya, ganon, para hindi titigas yung sauce mo at hindi titigas yung chicken mo. Tapos may mga exist ka pa kasi nga na mga sauce mga tita, ilagay mo lang dyan sa kanin mo. Ayan, para magkalasa din yung kanin mo para mas masarap siya. Ilalagay mo siya sa baw mga tita, tapos lalagyan mo ulit ng nori para may design ka at balance yung lasa niya. Tapos, hiwain mo lang yung chicken mo mga tita at ipababa mo na doon sa kanin mo. Oo, so sobrang bilis niya lang talaga mga tita, 'di ba? Hindi to masyadong ma-issue mga tita. Ikaw lang ang may issue sa buhay mo, ganon. So, ito walang ka-issue-issue at masarap pa. O, 'di ba? Ganyan lang talaga siya mga tita. Tapos, ako kasi mga tita, parang kulang pa kasi sa akin yung ganda. Kaya ang ginawa ko, mahilig kasi sa onions yung pamilya ko. Dapat pala mga tita, sorry. Dapat yung extra na natirang sauce niya, lalagyan mo din ng sauce yung chicken niya na nilagay mo sa baunan mo, sa lagayan mo para sumarap din siya. So, nilagyan ko siya ng extra onion sa gilid-gilid para mas magandang tingnan yung presentation niya. At mahilig din kasi sila sa onions, mga tita. Cut onions, 'di ba? So, see, ang ganda-ganda niya. Yung green onions natin mga tita, nagsisilbing design na rin siya. At ito naman mga tita, itong pickled radish and curry na to, ako lang din ang gumawa nito. Tapos yung ginawa nating soup, o 'di ba, set na siya. Kapag kinain mo to sa restaurant mga tita, mahal to. Pero kapag ikaw yung nagluto, ay nako, sobrang mura lang talaga. So, tiyarang! O, 'di ba? Yung pagsisilbihan mo, matatakam talaga. Makakalimutan ng asawa mo, yung kabit niya, maaalala niya na ikaw pala yung the best sa kanya. Ganun! So, thank you for watching my video mga tita at sana may natutunan din kayo. Promise, masarap talaga ito at sinisigurado ko sa inyo na magiging only one ka sa asawa mo. Char! May ganun pa talaga. O, diba, open ng kakain yung, open ng pinagsisilbahan mo yung niya, yung baonan niya. O, diba, ganun yung itsura. O, nakakatakam talaga.